walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eric. 36 years old, mula po dito sa Marikina. DJ Lindsay, I am in love with a single mom. Dalawa na po yung anak niya na mababait at magagalang. Kaya naman madaling napamahal sa akin. Kahit kailan hindi ko naisip na magkakagusto po ako sa may anak na at magkaiba pa ang mga ama. Sobrang saya ko po kasi sa wakas, meron na akong pamilya. Ang sabi niya sa akin noon, maraming salamat daw sa akin dahil merong isang lalaking tumanggap sa kanya ng buong buo. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Hindi naman mahirap mahalin yung mag-iina. Kaya talaga namang napamahal ako, DJ Lindsay. Ang totoo niyan, meron akong plano para sa kanila. Papakasalan ko siya. At gusto ko sanang ipangalan sa akin yung mga bata. Alam niya yung mga plano ko para sa kanila. Pero kalaunan, hindi ko malaman kung bakit iniiwas na niya sa akin yung kanyang mga anak. Napapansin ko rin na sa mga maliliit na bagay, nagagalit na siya. Minsan ko lang hindi mahugasan yung mga pinagkainan ko dahil sobrang pagod na ako galing sa trabaho. Bigla na lang siyang nagalit. Binasag niya yung ilang pinggan. Tapos sigaw na ng sigaw. Bigla na lang siyang naggaganon. Pakiramdam ko, gumagawa talaga siya ng paraan para may mapag-awayan kaming dalawa. Kaya ang sabi niya sa akin, huwag muna daw kaming magkita. Bawal ko na rin daw munang kausapin yung mga anak ko. Kahit patawag lang yan, hindi na raw pwede. Malaman-laman ko, DJ Lindsay, meron pala siyang nakilala sa isang dating application. At kahit pa hindi pa nila nakikita ang isa't isa sa personal, pinapadalahan daw siya ng pera
ng lalaking ito. Siyempre nagalit ako. Parang pinagpalit niya naman ako dahil lang sa may pera yung lalaking yun. Pero ang sabi niya sa akin, oo daw. Isipin ko na raw na mukha siyang pera. Pero ginagawa niya lang daw ang lahat ng yon para sa future ng kanyang mga anak. Nagiging practical lang naman siya sa mga desisyon niya sa buhay. Ayaw na niyang magpapigil, DJ Lindsay. Sabi ko sa kanya, iiwan ka rin yan. Kasi pera lang yung koneksyon ninyong dalawa. Di mo naman siya mahal eh. Pera lang niya yung mahal mo. Pero ang sabi niya sa akin, okay lang. Basta may inaabot sa akin na panggastos. Nakakalungkot lang po, DJ Lindsay, pero wala eh. Minahal ko naman sila ng buong buo. Di ko nga alam na meron siyang dating application. Di ko alam na naghahanap pa rin pala siya. Wala naman akong panlaban sa mayaman kesa sa akin. Paano po ba makalimot, DJ Lindsay? Alam kong hindi na siya babalik sa akin kasi mas komportable siya sa kinalalagyan niya ngayon. Paano ko po ba kakalimutan ang mga taong minsang naging pamilya ko? Muli, ako si Eric. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oras muna natin sa Bangka Kaploan 19 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:19 on the clock. At nakikinig po sa atin ngayon ang mga taga The Glam Queens, Quezon City. Ang aga-aga. Thank you very much. At salamat din sa pagpapaganda sa akin, The Glam Queens. Maraming salamat. Diyan po yan sa Mayon, Quezon City. So puntahan niyo po sila dyan. And of course, si Doc Clarence din nakatutok na sa atin. Belated happy birthday, Doc Clarence! Ng Clarence MD Makati. Maraming salamat po. Thank you. I love you so much, Doc Clarence. Aww. Ano nga bang gagawin mo pag yung minsang mga ilang tao na minsan malang nakilala, tinuring mong pamilya as in sarili mong pamilya, bigla na lang kumalas ng dahil lamang sa pera. Wow! Actually, hindi naman buong pamilya niya yung bumitaw no? Yung mga anak, wala namang kamuang-muang yung mga batang yun, diba? Yung nanay lang talaga, pinagpalit siya sa lalaking nag-aabot sa kanya ng panggastos, nag-aabot ng pera, diba? Yun. So kaya sabi, nagiging practical lang daw siya, di ba? So ang tanong sa atin ni Eric ng Marikina is, paano nga daw ba makalimot? Kasi feeling ko siya yung tipo ng lalaki na talagang responsable na ama, no? Tsaka yung, may ganyang lalaki, yung tipong family is everything. Naman, saludo ako sa mga lalaking ganyan. Yung lahat, alam mo yun, gagawin niya para sa kanyang pamilya. Kasi may mga lalaki din na napaka-irresponsable, ha? Oo, yung uunahin yung luho niya. Pero yung pamilya, kahit nagugutom na, okay lang. Wow! Uunahin yung sugal. Habang yung mga anak niya, walang panggatas. Oo. Diba? Pero alam mo yun, may mga lalaki din na walang pakialam kahit na, alam mo yun, walang kainin yung mga mag-iina niya. Kasi alam niya,
Or walang pakialam kahit hindi siya magbigay ng pera dahil alam niya yung asawa niya, malaki namang kumita o kumikita naman. O kaya hindi na nagbabanat ng buto. Oo, more gastos, more fun na lang. Nakakaloka. So alam mo yon, saludo ako sa mga lalaking inuuna ang kanyang pamilya, ang mga anak, ang happiness ng kanyang asawa more than anything else. Wow! Diba? So hello po. So feeling ko ganyan si Eric. Diba? Yung tipong napamahal na sa kanya, may plano na siya. Kita mo nga, may plano na, diba? Yung si Eric para dun sa mga anak, diba? Ipapangalan nga daw sa kanya at pakakasalan si ate mong girl. Girlfriend. Pero, nung nakakita na siya ng ibang lalaki na mas, alam mo yon, binibigyan siya ng pera, practicality nga lang daw ang kanya pinapairal, bigla na lang siyang himiwalay dito kay Eric, diba? Paano nga daw ba makakalimot si Eric sa ganyan? Alam mo kung ako yan, I'm so sorry ha. Oo, the fact na kinaya niya akong iwan para lang sa lalaki na may pera, enough reason na yon para talagang kalimutan siya. Diba? Minsan kasi we have this idea about somebody diba? About this someone that we love. Diba? Yung pinapakilig niya ako. Tapos pag nagkikita kami parang, alam mo yun, napaka-perfect niya. Mahal na mahal niya ako. Lahat gagawin niya para sa akin. Diba? Pero minsan nakakalimutan natin na bigyan ng limelight. Nakakalimutan natin bigyan ng pansin at tutukan yung nangyayari na actual. Yung ngayon nangyayari. Wow! Kasi 'di ba, kumbaga nabobombard tayo ng idea natin of how they are, 'di ba, when we're with them, 'di ba? So, mas maganda kung titingnan mo kung ano ba talagang ginagawa niya sa akin, ano ba talaga 'yung nangyayari. I'm sure na alam mo tawag dito, hindi siya nakakalimot agad or nahihirapan siyang lumimot, 'di ba? Dahil nga yung mga anak niya, napamahal na sa kanya kay Eric. Pero ang katotohanan ng buhay, hindi mo talaga sila anak, baklang. Diba? May ibang tatay ang mga yan. I mean, it's good. Tsaka talagang it's very noble of you na talagang ipangalan sa iyo yung mga anak. Pero the thing is, hindi naman ikaw talaga ang niyan blood father niyan. At meron pa rin siyang ina. At yung nanay, ganun mas pinili niya yung may pera Pero 'di ba, pag-usapan lang natin yung mga nakilala mo sa dating application tapos hindi pa kayo nagkikita ng malalang malala, pero binibigyan ka na ng pera. What if magkita kayo? Tapos hindi ka niya nagustuhan. Ay di matik, 'di ba? Ikakat agad yung finances. Oo, ikakat agad yung pagsusupply sa iyo ng allowance mo. Wow. Diba? Matik yan kapag ayaw na niya sa'yo, isa-stop na. Tapos goodbye na, diba? Hindi na kayo mag-uusap ulit. Oh, diba? Unless talagang sincere and talagang seryoso talaga yung lalaking ito dito sa babae. Sabihin ng iba siguro, seryoso yan, DJ Lindsay, binibigyan nga ng pera Uy, hindi lahat ha? Hindi lahat seryoso porque binibigyan ng pera. Yung iba marami lang talagang pera, walang magawa, diba? Pamigay ko nga tong pera ko, ganyan. Oo, pero once na nagkita na sila eye to eye, 'di ba? Wala na. May mga lalaki pa man din na suplado. 'Di ba? Pag nakita in person, ay, 'yan pala siya. Oo. Hindi ko na i-message to, oo. Ayaw ko. Wag na. 'Di ba? So 'yun, 'di ba? Para makalimot ka yung fact na iniwan ka niya for somebody else, kahit na binigay mo naman yung 100% na pagmamahal mo, is enough. For me is enough para, alam mo yon, pilitin yung sarili mo na makalimutan. 'Di ba? Yung girlfriend mo at saka yung mga anak niya. 'Di ba? Kasi yung nanay pa rin naman ang masusunod diyan 'di ba? Kahit sabihin mo na hindi, gusto kong maging close pa rin sa mga anak mo, ganyan. Iba pa rin yung nanay niya, at most especially iba yung mga tatay niya. Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo sa kanila, 'di ba? O sabi dito ni Arch, dumarating minsan sa isang relasyon ang point na may aayaw at aayaw din. Masakit man sa iyong damdamin, di mo makokontrol ang mga priorities ng isang tao. The road to healing will be a day-to-day thing, but try to live it with this mantra in mind, diba? Have the willingness to accept the things you cannot change. You have the courage to change the things that you can, and have the wisdom to know the difference. Diba? Oo, kung gugustuhin mo naman talaga, kakayanin mo 'di ba? Pero tama ka dyan, Arch. No, si Arch na nasa US na ulit ngayon. Oo, ngayong panahon ito. Oo. Alam mo, hindi yan basta-basta mangyayari overnight. Lalo na kung napamahal talaga sa'yo yung mga jugets, yung mga bata. 'Di ba? So
diba, day by day, pilitin mo pa rin na makalimot. Kasi kung hindi, baka mabaliw ka dyan, diba kuya? Eric, baka mabaliw ka pag hindi mo binigyan ng solusyon yan. Sabi ni Darwin, pagiging practical nga ba ang ginawa ng misis ng sender? Walang babae ang magsasabi ng ganon. Maliban lang kung gold digger talaga siya. Ewan ko, siguro nangangailangan talaga. Ba't wala bang trabaho yung jowa mo? Oo. Baka hindi naman boyfriend yung kailangan niya, baka sugar daddy. Bakit? Hindi, kasi kung yun lang yung hindi niya naman mahal. Tapos pera lang yung habol, di ba? Ang importante, nag-aabot. Alam mo yung linya na ganon? Wala akong pakialam kung anong sasabihin mo. Sabihin mo ng mukha akong pera. Pero ang importante, nag-aabot. Parang di ba? Alam mo na yung ibig ko sabihin. It's very outrageous, you know? And very liberated. Wow! Alam nyo na yon, kayo na mag-translate. Sabi naman dito ni Irene Villanueva, alam na, wala yung comments. Ayan. Sabi ni Irene Villanueva, good morning DJ Lindsay, mag-move on ka na boy. Hindi kayo para sa isa't isa. Hindi niya deserve ang pagmamahal mong wagas. Sabi ni Lorna Sesma, good morning po DJ Lindsay, watching from West Krame. Hello sa mga taga West Krame. Diba? Sabi naman dito, hindi mo yan kawalan kuya, don't feel sorry for yourself na kay ate. At ang malaking kawalan, dahil handa mo silang bigyan ng future pero still, naghanap pa rin siya ng iba. Diba? May darating, mag-dating app ka rin kuya, baka nandun talaga yung true love mo. Wala kay ate, same pero iba. Hello po DJ Lindsay, nasa na yun? Hello po DJ Lindsay from Santa Ana, Pampanga. Hello! Kamusta naman kayo dyan? Ang dami pong mga comments ngayong umaga na to. Pero sige, last one po muna tayo ha, mga ate, mga kuya, mga sir, mga ma'am. Sabi ni Michelle Rubia, para makalimot ka kuya, ibuhos mo na lang ang lahat ng oras mo sa work mo. Magpayaman ka at maghanap ka ng babae na deserve ang pagmamahal mo. Alam mo, which reminds me of a post that is currently trending, I guess, no? Di ko alam kung nabasa nyo to eh. Parang sabi nung post na yon, walang point na makipag-date sa lalaking walang pera. Seryoso ako. Baby Toby, nakita mo ba yon? Yung post na yun, nasa na naman to si Baby Toby? Hindi ko makita, napakadilim kasi doon. Ayaw magbukas ng ilaw. Nakita mo ba yung post na yon? Kung nasan ka man, magparamdam ka na lang, galawin mo yung baso. Yung nakalagay, there's no point in dating a man na walang pera. Sabing ganon. Tapos alam mo yun, nung nabasa ko yun, parang, talaga ba? Wow! Talaga bang makikipag-date lang tayo sa mga lalaking may pera? Hindi ko naiintindihan ang mga bagay-bagay sa mundo. Una sa lahat, hindi naman talaga pera ang sukatan ng pagmamahalan. Hindi ka pumapasok sa relasyon ng dahil lang sa pera na meron yung partner mo o yung gagawin mong partner. Diba? Ang pangit lang ng ganyang mindset. Diba? Sa mga jugets na nakikinig po sa atin, siguro yung Gen Z na nakikinig sa atin, you are entitled of your own opinion. But for me hindi tama na puro pera lang ang paiiralin natin sa buhay. Diba? At just because walang pera ang isang lalaki ngayon, girls, listen to me, just because walang pera ang isang lalaki ngayon doesn't mean forever wala na siyang pera. Diba? Sorry, medyo nanggigigil ako. Naalala ko kasi yung post. Oo. Diba? Hindi kasi tama yung ganyang mindset. Diba? Hindi porket wala siyang pera ngayon, broke siya ngayon, wala siyang trabaho, mahirap ang buhay niya ngayon, doesn't mean forever mahirap na ang buhay niya. May mga taong may pangarap. Wow! At may mga taong nagsusumikap. Diba? Alam mo, minsan yung poverty, wow. Gusto mo parang meron akong advokasya dito. Minsan ang kahirapan, nagiging driving force yan. Nagiging, alam mo yon, nagiging tool para i-push yung sarili nila. Para magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Diba? Ang mga tao, nangangarap yan. Kaya naku, tigil-tigilan nyo yung makikipag-date lang kayo sa mga taong may pera lang. Tapos hindi kayo makikipag-date sa... alam nyo yon, ikaw ang bahala kung sino yung gusto mong i-date. Pero hindi yata tama na just because he's broke, hindi mo na siya i-date or hindi mo na siya gugustuhin or whatsoever.
Una sa lahat, 2024 na ngayon, bakit naghihintay pa rin kayo na lalaki ang magbibigay ng pera sa inyo? Just saying. Diba? Bakit? Baldado ba tayo? Diba? Kung siguro meron kang kapansanan, diba? At hindi ka talaga able to work, tapos hindi ka makakapag alam mo yun, mag-gain ng money of some sort, diba? Siguro okay lang na umasa ka sa lalaki, pero kung hindi ka naman, diba, PWD, diba, kahit nga PWD, nakakapagtrabaho na ngayon. Diba? Jijirits ako sa mga ganyang tao Diba? Bakit? Diba? May mga tao pa rin hanggang ngayon na naniniwala na ang lalaki should be the one providing for the family. Pero ako naman, diba, para mas maganda ang alam mo yun, mas hindi mabigat ang buhay. Diba, mas magaan at saka mas maluwag ang flow ng finances sa isang pamilya o sige sabihin na natin kahit walang anak. Diba, sa mag-partner, dapat mag-hustle pareho. Wow! Diba, trabaho pareho, diba, para mas maluwag ang daloy ng pera. Mas masaya kapag wala kayong pinoproblema financially, aminin nyo yan. Diba? Kapag masarap yung tulog mo dahil hindi ka na problema sa init dahil naka-aircon ka. Oo, bakit ka nakakapag-aircon? Kasi may pondo naman kayong mag-asawa. Bakit kayo may pondo? Kasi dalawa kayong nag-hustle, dalawa kayong nagtatrabaho. Mas masaya ang buhay, diba? Kapag naiisip ninyong kumain ng mga pagkain na gusto ninyo, in an instant, kayang-kaya ninyong bumili. Di ba mas masaya ang buhay? Diba? In short, kapag nakukuha nyo lahat ng bagay na gusto ninyo, mas masaya, di ba? At mangyayari lang yun kapag dalawa kayong nagtatrabaho. Unless multi-millionaire yung asawa mo, then you don't have to, work your off. Diba? Munti ko na masabi. My goodness. Ay! Munti ko nang masabi. Yan. Kaya tayong mga babae, dapat may sarili naman talaga tayong pera. Lagi ko yung sinasabi at paulit-ulit na ako dito, ha? Oo. Kailangan magtrabaho tayo para sa sarili natin. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw, kung ano magiging sitwasyon, di ba? Kaya dapat magtrabaho tayo para din sa sarili natin. Tayong umasa. I mean, okay and all right kung talagang aalagaan tayo ng lalaki. Pero mas maganda kung kaya din natin yung sarili natin. Wow! Hello naman po kay Lancelot, kay Vance, at saka sino dito? Si J. Mark Pizarro. Tita watching habang nag-iihaw ng isda. Gwapa naman. Anong tita? Tita ka dyan. Bata-bata ko pa. Michelle Rubia. Ay, ito pala yung kanina. So that's it. Oo. Kuya, makalimot ka na. Oo, i-off mo na yung emotions mo. Lumabas ka, meet other people, meet other women, and then, mas magandang rason na nga yun na iniwan ko niya for money. Diba? At least meron kang rason para, alam mo yun, kalimutan talaga siya. At ibig sabihin lang nun, hindi mo nasasatisfy yung mga pangangailangan niya. Hindi mo na ipoprovide yung pangangailangan niya. At least nalaman mo na meron siyang kailangan na hindi mo kayang ibigay. Yun ay kailangan mong tanggapin sa buhay mo. Wow! Okay? Ate Yoli, hello naman. So there, mga pangga, wag natin ipilit ang mga bagay na hindi na po pwede, diba? At lalong wag natin pilitin yung tao na mahalin tayo kung ayaw naman na talagang mahalin tayo. In the end, dapat respetuhin mo yung sarili mo, diba? Enough to walk away, diba? Enough to walk away kapag ayaw na sa'yo nung taong gusto mo. Again, binigay mo yung 100% mo, meron kang plano sa future nilang mag-iina, diba? Pero ayaw niya ng ganun. Isa lang ang gusto niya, pera. At para sa akin, enough reason na yon to walk away and say goodbye and thank her sa lahat ng mga ginawa niyang pagpapasaya sa'yo nung unang panahon. And I guess, maglulok back ka lang dapat kapag may kailangan kang kurutin o meron kang kailangan kunin na lesson from that past. Diba? Pero always look forward. Meron din yan. Ikaw na bala ang may